Number 3, no, na importante na letter D para sa ating deliverance and healing. Number 3 is desire. Everybody say desire. Desire. Yan, okay? So sabi ni Jesus, and Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" Ito talaga, no? Makikita natin dito na hindi nanghihimasok ang Panginoon sa desisyon ng mga tao. Tinatanong niya, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Rabbi, let me recover my sight." Sinabi nung blind man yung kanyang desire, yung gusto ng kanyang puso na mangyari sa kanya, honestly sa Panginoon. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Sabihin mo honestly yung iyong desire. Pag tinatanong ka ng Panginoon, "What do you want me to do for you?" Sabi mo, "Lord, kailangan ko ng kalayaan." Lord, just be honest before God. "Lord, kailangan ko ng kagalingan." No, nagtatanong ang Panginoon. Nagtatanong ang Lord. Hindi yung, alam naman ni Lord, ba't hindi? Di ba? Obvious naman na bulag eh. Obvious. Yun ang question, ba't tinanong pa ng Panginoon? Kasi ang Panginoon gusto niya sa atin manggaling yung pagtawag sa Kanya. Yung desire. Yung pagnanais na magbago, yung pagnanais na gumaling, yung pagnanais na makalaya, manggagaling sa atin. Tell it honestly. Say it honestly before your God. He knows you. Ang gusto lang ng Panginoon, matapat tayo sa Kanya. Magtatapat tayo sa Kanya. Amen. Honest before Him. Alam niya. Kasi, etong tao na ito, nabulag na to si Bartimaeus, no? Meron siyang tinatawag na legal right to beg. Meron siyang cloak. Yung mga legal na mga namamalimos doon sa kanila, nilalagyan ng cloak. Kapag meron kang cloak na gano'n, parang binigyan ka ng lisensya ng gobyerno para malimos. Kapag wala ka nung cloak na yon, kolorum ka. Baka ka lang, budol, no? Hindi ka legal. Pero napansin nyo dun sa binasa natin, nung sabi ng Lord, tawagin mo siya, immediately inalis niya na yung cloak. Hallelujah! Hallelujah! Immediately, ang importante na sa kanya, yung gagawin ng Panginoon sa kanya, kesa dun sa kikitain niya. Narinig niyo po ba yun? Hallelujah! Hallelujah! He removed his cloak. He removed his right to beg, to get something from the people. Mas importante sa kanya yung gagawin ng Panginoon sa kanya. Glory to God. At yun ang kanyang pananampalataya. Kasi pag tinanggal niya na yun, hindi na siya makakabalik sa paglilimos. Paano kung nanatili pa rin siyang bulag? Kahit tinanggal niya na yun, hindi na siya makakapaglimos. Tinanggal niya eh. Amen po ba? Pero ang pananampalataya niya, pag tinanggal ko to, tinalikuran ko na ang lahat, at meron akong determinasyon at desire na matanggap ang aking himala, tiyak na makakakita ko. That's his faith. Glory to God. Ano nang nangyari? Gumaling siya. Nakakita siya. No? As a result, dahil siya ay gumaling, siya ay nakalaya, siya ay niligtas. Kompleto to no?